Big time o malakihan ang nagagawa ngayon ni Kai Sotto sa halos lahat ng laro ng Koshigaya Alphas. Mas konti na yung off-game at isa si Kai sa nangunguna sa stats ng B-League, merong numero sa rankings. Solid na performance ang kanyang naipapakita at isa na namang double-double na stats ang nagawa ni Kai sa kanilang last game. Pansin na rin ang pagiging isang shooting big man ni Kai Sotto dahil sa mataas na shooting accuracy niya sa 3-point area at madalas sa kada laro ng Koshigaya Alphas ay naipapakita ni Kai ang kanyang 3-point shooting ability at pumapasok naman sa basket ang kanyang mga tres. Tiwala nga itong si Coach Anzay sa player natin na si Kai Sotto at sa buong team ng Koshigaya Alphas, kaya naman tinitiyak niya na sa kada laro ay makapagpakita nga ng galing ang kanyang mga players at halos lahat ng mga Koshigaya Alphas players ay nagkakaroon ng impact sa opensa. Magandang katangian ng isang coach ang ipinapakita ni Coach Anzay, hindi siya nawawalan ng pag-asa sa kanyang mga manlalaro at tuloy lang sa laro ang kanyang team. B1 level team, ito na ngayon ang Koshigaya Alphas at nakakatiyak tayo na mananatili sila sa level na ito ng kompetisyon ng Japan B-League. Kai Sotto may numero pa rin sa rankings ng mga sentro at aabot pa siya bilang isa sa top scorer ng liga kapag palaging double-digit scoring ang kanyang nagawa sa kada laro. NBA big, pwede si Kai Sotto at sa height niya na 7'3 ay meron nga itong laki na kayang sumabay sa loob ng paint sa NBA level at nakita na natin ito laban sa mga legit na NBA bigs. NBA experience nagkaroon na si Kai ng pasilip noon laban sa team ng Phoenix Suns at Oklahoma City Thunder at maging noong naglaro siya sa NBA Summer League ay nakalaban rin niya ang mga ibang players na naglalaro sa kasalukuyang NBA season. Coach Anzay naman hindi nawawalan ng tiwala sa kanyang mga players, tuloy pa rin ang kanyang estilo ng laro at meron talagang magandang opensa ang Koshigaya, kaya nila na makahabol sa score, minsan naman nakakalamang pa sila ng malaki kontra sa kalabang team. Magagawa naman ng Koshigaya ang main goal nila sa ngayon at ito ay maging isang solid team ang Koshigaya sa B1 level at manatili sila sa level na ito ng kompetisyon sa Japan B-League. Kayang-kaya ng Koshigaya Alphas na umabot sa gitnang rankings ng Japan B1 B-League bago matapos ang regular season sa Mayo. Gumawa naman ng ingay ang mga Phil-Am players natin na sina Jordan Clarkson at maging itong si Jalen Green. Jordan Clarkson muntikan na namang makipagsuntukan at gumawa ng ingay ang eksena niya sa mga Filipino basketball fans. Nagsilabasan na naman ang mga Pacman memes kasama si Jordan Clarkson. Jalen Green naman, malaki ang posibilidad na maglaro ito sa Gilas sa hinaharap kagaya ni Jordan Clarkson dahil na rin sa nasabi niya na second option niya ang Gilas at pagbigyan natin ng ating kababayan. Gusto ng mas malaking paycheck sa Team USA at kung masyado na ngang marami ang players ng USA at hindi na siya nasama sa lineup ng Team USA ay sigurado na isa siya sa pagpipilian bilang naturalized player ng Gilas sa hinaharap. Jordan Clarkson naman nagpahayag ng kanyang kagustuhan na maglaro para kay Coach Tim Cone sa Gilas team at maganda ito dahil may mga naturalized player na nakaabang kapag may hindi inaasahan na nangyari sa iba nating naturalized player kagaya ng pagkakaroon ng injury. Sa ngayon, solid pa rin ang pwesto ni Justin Brownlee at magiging backup sina Benny Boatwright at Jordan Clarkson kapag nagkataon. Kakayanin pa ni Junmar hanggang sa 2028 Olympic qualifiers at magiging solid pa rin ang Kai Sotto Junmar combo sa 4 at 5. Matagal naman natin na inaabangan ang muling pagbabalik ni AG Edu para sa Gilas team dahil gusto natin na makita ang combo at rotation nilang tatlo, Kai Sotto, Junmar at AG Edu sa pamamahala ni Coach Tim Cone. Mas magiging determinado ang New Zealand sa third window ng FIBA Asia Cup qualifiers na talunin ang Gilas dahil sa home court nila gaganapin ang laro at isa itong magandang challenge para sumubok ng ibang rotation si Coach Tim Cone laban sa malakas na team. Kai Sotto, AG Edu at Junmar, pwedeng subukan rin niya si Benny Boatwright. Kung sa pwede na ay pwede na si Kai sa NBA. Merong size at unti-unti talaga na nagiging mama ang galawan nito sa loob ng paint. Pumapalag na sa gulangan at nagkakatalo na lamang sa kung sinong NBA team ang magbibigay
nagbibigay sa kanya ng oportunidad at kontrata dahil alam naman natin na ang desisyon ay babase pa rin sa kung sinong gusto ng mga NBA teams na player na gusto nilang bigyan ng pagkakataon na makapaglaro sa NBA. Minsan halata na imbalance ang pilian o pagkuha ng mga players kung sino ang mas malapit sa management, minsan yun ang kinukuha nila.